Nilagpasan lamang si Tessa ng babaeng kasama ni Don Anselmo. Yumakap to kay Adrian. Lumapit ang matanda sa kanya habang abalang nagkakamustahan ang dalawa. Nakikita mo si Mia? Ganyang babaeng nababagay sa anak ko. At hindi katulad mong hampas lupang disgrasyada. Masakit magsalita ang matanda, pero hindi niya ito papatulan. Naniniwala siya sa karma at isa pa, ay totoo naman ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Nagain siya ng agahan para sa mga bisita. Manang, palitan mo itong baso ni Adrian. Mukhang may alikabok, sabi ng bisitang babae sa kanya. Napagkamalan siyang katulong na ayos lang naman kaya kinuha niyang baso sa mesa. At isa pa'y mukha naman talaga siyang kasambahay. Mia, hindi kasambahay si Tessa. Kaibigan ko siya. Oh, sorry. Look at her. Mukha siyang. Kumain ka na, Mia, ani Adrian. Nga pala, Adrian, magtatayo ng hotel si Mia sa Kabayanan. Nakabili na siya ng lupa. Pakitulungan siya sa proseso sa building permit. Sure. After ng meeting ko this morning, magkita tayo, Mia. Tara, Tessa, kumain ka na. Sumabay na kayo mag-ina sa amin. Baling sa kanya ni Adrian. Ah, hindi na. Mamaya na lang kami. Tanggi niya. Baka hindi niya malulunang pagkain kasabay si Don Anselmo. Nagulantang siya nang lumapit si Eden sa matanda at kumandong dito. Alam niyang hindi ito gusto ng Don. Pero dahil kaharap si Adrian at si Mia ay ngumiti ito na halatang pilit. Dapat na yata ako mag-practice mag-alaga ng bata. Natatawang biro nito habang binababa si Eden. Adrian at Mia, hindi na ako mahihiya. Sana'y mag-date kayo at magkagustuhan para magkaroon ako ng maraming apo. Maliwanag na hindi sa ayaw ni Don Anselmo sa mga bata. Ayaw lang niya kay Eden dahil anak niya ito. Wala naman siyang planong isaksak ang sarili nilang mag-ina sa pamilyang Montenegro. Napahawak si Mia sa braso ni Adrian. Don Anselmo, kung hindi lang ako naging busy sa pag-aaral nung nasa kolehiyo ako, malamang marami na kayong apo sa amin ni Adrian. Nasamid ang binata kaya kagad niya itong binigyan ng tubig. Paalis ng mga busita. Nagpahuli sa paghakbang si Don Anselmo. Get out from my son's life. Hindi ikaw nababagay sa anak ko. Kung hindi ka aalis, I will make your life miserable. Sasagot sana siya na hindi ito dapat mag-alala, ngunit nakita niya si Ida na nakakapit sa binti ni Don at nilagyan ng laruan ng slime ang pantalon ng matanda. Mahirap pa naman itong alisin. Agad niyang nilayo ang anak at pinalo ang kamay. Umiyak ito. Agad na lumapit si Adrian sa bata at kinarga upang tumahan. Hindi sinasadya ni Eden. Mag-sorry ka kay Lolo. Sorry po. Anang bata at lumapit kay Don Anselmo at nagbigay ng kiss sa pisngi. Ayos lang, makukulit talaga mga bata ngayon. Anang Don na nakangiti. Plastic talaga to. Sinubukan niya tawagan si Sandra. Baka pwede silang bumalik sa apartment na pinahiram nito. Cannot be reached ang phone nito. Nasa Switzerland daw, sabi ng secretary. Ayaw na din naman niya na abalahin ng kaibigan. May konti pa siyang pera na gagamitin sa pagsisimula. Kaso inaalala niyang pag-aaral ni Eden. Naglakad sila sa labas ng bakuran ni Eden. Napakaraming magandang bulaklak, kaso tila napabayaan na. Nagsuot siya ng gloves at nagumpisang ayusin ang garden habang naglalaro si Eden. Wow! Dog! Hiyaw ni Eden na may makitang asong naglalakad kasama ng amo nito. Napalingon siya at natanaw niyang binuksan nito ang gate at tumakbo papalapit sa asong mas malaki pa dito. Nahintakutan siya tumabol din dahil baka kagatin to ng aso. Dinamba ng aso si Eden at nakipaglaro dito. Huwag kang mag-alala, mabait ang aso ko at mahilig sa bata. Magkapit-bahay lang tayo. Ako si Victor. Vic for short, anang may-ari na gwapo. Artista ba to? Pasensya na po kayo, nahiyang sabi niya. Ngumiti ang binata. Bago ka lang dito, ngayon lang kita nakita. Tumangol lang siya at ayaw na pahabain pang usapan. Tara na, Eden. Yaya niya kaso ay ayaw nitong iwan ng aso. Tara, maglakad na muna tayo. Nagulat siya sa paanyaya ng lalaki ngunit nauna nang maglakad si Eden kasabay ng aso kaya napasunod na lamang siya. Kaano-ano ka na nakatira sa bahay na yan? Anito nang ihatid sila si Eden sa bahay ni Adrian. Kaibigan ako ni Adrian. Nasunugan kami kaya nakitira na muna sandali dito. Sad to hear that. Kaibigan mo na rin ako ngayon. Uy, dumadaming kaibigan niyang gwapo. Ngumiti siya sa binata at pumasok na sa loob. Nagluto na siya ng sinigang na bangus. Dadalahan nila ng pagkain si Adrian sa opisina. Nakahanda ng tanghali ang dadalahin nila. Tumawag siya kay Adrian. Hello, bakit ka napatawag? Bungad nito. Itatanong ko lang kung may tanghalian ka na. Oo, kasama ko ngayon si Mia. Kakain kami sa labas.
Okay, ani ang umasim ang muka. May lunch date pala ito kay Mia. Nagulat pa siya na mag-ring ang doorbell. Bumungad si Vic at may dalang pagkain. Isang bucket ng fried chicken. Tinanggap niya at dahil nahiya ay binigyan din niya ito ng niluto niyang sinigang na bangus. Wow, nakatikim din ng lutong ulam. Salamat, babalik ko mamayang lalagyan. Padilim na nakauwi si Adrian, mukhang nag-enjoy sa kadate. Saan kaya nakarating ang mga to? Tessa, maghahain ka na ng dinner. Gutom na ako. May dala akong ulam. Okay, sige. Ang dami nilang ulam. Hindi naman mapapanis dahil may ref na napakalaki. Inihain niyang dala nito dahil ito ay mainit pa. Kasalukuyan na siyang nagsasandok ng kanin. Nagring ang doorbell at si Adrian ang lumabas at nagbukas ng gate. Isang araw ka pa lang may kaibigan ka na kagad. Anit ng hawak ang mangkok na pinaglagyan niya kanina ng ulam na ibinigay kay Vic. May aso kasi si Vic kaya nagustuhan ni Eden. Nagustuhan ni Eden? O ikaw? Ginagamit mo pang bata? Ani Adrian na umuusok ang ilong. Bakit na nagagalit kung magkakaroon man siya ng bagong kaibigan? Ano problema mo kung magkakaroon ako ng kaibigan? Asik niya. Ayoko nakikipagkaibigan ka sa iba, lalo sa mga lalaki. Hindi ka dapat nagtitiwala. Hindi ako tanga para hindi malamang masama ang intensyon ng tao, hindi. Kaya pala nabuntis ka at iniwan dahil hindi ka tanga. Maanghang nasabi nito. Wala ka nang pakialam kung ano man ang gawin ko sa buhay ko. Away kayo? Singit ni Eden. Hindi, sabay nilang sabi. Bakit kayo sigaw? Tara na Eden, kumain ka na. Naupo silang mag-ina, naupo din si Adrian. Sa lubong ang kilay nito. Hindi mo kilala si Vic kaya huwag kang makipagmabutihang basta. Hindi siya kumibo. May punto to pero hindi naman siya nakikipagmabutihan kay Vic. Nakikipagkaibigan lang yung tao. At mukha tong mabait. Isa pa, kapitbahay nilang binata. Tanging tunog lamang ng kutsara at tindor ang madidinig habang kumakain sila. Kinabukasan, tumunog ang doorbell. Nagmamadali si Eden na lumabas. Dog! Dog! Masayang sigaw nito. Nakita niya si Vic sa labas. Tara Eden, ilakad natin si Douglas. Tukoy nito sa aso. Tumalo ng bata sa tuwa at tumingin sa kanya. Hindi naman niya hahayaan na sumamang anak na mag-isa. Hinila na siya ni Eden. Teka, saglit. Sigaw niya at hindi nga lang niya alam kung nadinig siya nito. Naglakad sila at umikot sa pangmayamang subdivision. Palakwento si Vic. Magalang din ito makipag-usap. Madami itong tanong tungkol sa kanya na wari ba'y nais siyang kilalanin. Palabiro ito. May sinabi itong lumang joke na ikinatawa niya. Nahampas tuloy niya ito sa braso. Nagulat pa siya ng mabungaran sa gate. Si Zeke na nakatayo timang bagang na nakatingin sa kanila. Bakit hindi pa ito pumapasok sa opisina at naghihintay sa kanilang pagdating? Tess at Eden, pumasok na kayo sa loob. Kinargan niya ang anak. Para naman silang nakagawa ng kasalanan. Mahirap talaga makitira at magkaroon ng utang na loob. Pinili niyang manahimik. Tinanguan na lamang niya si Vic. Maagang umuwi si Adrian. Tinawag nito si Eden. Eden, may uwi akong aso na pwede mong alagaan. Nagulat pa siya at bumili ng maliit na aso. Tuwang-tuwa ang anak. Ano naman ang naisip nito at bumili ng aso? Tessa, ayan na may alaga ng aso si Eden. Pwede tayo maglakad bago ko pumasok sa opisina. Tumango siya. Hindi mo kailangang bumili ng aso. Malaki nang nagastos mo sa amin. Wala nang dahilan para makiwalk na dog kayo sa ibang tao. Anito, pumasok siya sa kusina upang magluto ng hapunan. Nakita niya si Eden na nakikipaglaro sa aso. Tanaw naman niyang anak habang nagluluto ng pagkain. Eden, tawag niya sa anak na matapos magluto. Papalitan niya ito ng damit. Sinilip niya ito sa garden. Wala. Pinuntahan niya ito sa kwarto ngunit wala din. Sinalakay siya ng kaba. Eden! Napasigaw na siya sa takot. Bakit? Ani Adrian na madinig siyang nag-histerya. Agad siyang lumabas. Bukas ang gate, Adrian. Nawawala si Eden. Baka lumabas. Umiyak niyang sabi. Agad silang lumabas ng bahay ngunit walang bakas ng bata. Teka, tignan natin sa CCTV. Anang binata. Nakita nilang may dumampot ditong nakamaskara at nakasakay sa mamahaling sasakyan. Nakidnap si Eden. Napagkamalan yata na anak mayaman to. Napahagulhol siya. Labis ang takot niya para sa anak. Baka may mangyari hindi maganda dito. Tumawag si Adrian ng pulis. Galit na galit ito sa kapabayaan ng security sa subdivision. May event kasi sa pavilion. Kasal na isang residente kaya naman maraming sasakyan na nagsidating at hindi na naging mahigpit ang security guards. Para siyang mababalo sa pag-aalala. Siya na lang, huwag ang anak niya. Panay ang usap niya ng dasal, baka ibenta si Eden at hindi niya na makita.
Boss, ano gagawin sa bata? May dalawa pong aso, sabi na nakamaskarang babae. Nakikinig ang kidnapper sa utos ng amo. Ibinaba na nito ang cellphone. Ate, pasyal, ani Eden na napadaan doon sa parke na maraming batang nagsisipaglaro. Tumigil ka, anang kidnapper. Ate Wiwi, wala ka bang diaper? Humiling ang bata, napilit atong ibaba ng babae at maghanap ng comfort room sa pinakamalapit na mall. Inalis nito ang maskara. Naglalakad si Eden at palingalinga sa magagandang laruang naka-display. Wala itong alam siya nakaambang panganib. May tumatawag sa kidnapper. Binatawan nito si Eden upang sagutin ang teleponong nasa bag. Tumakbo ang bata ng mabilis. Hinabol to ng babae. Nakipagtaguan to sa kidnapper. Hanggang sa tumama to sa binti ng isang may edad na babae. Naabutan na ng kidnapper si Eden. Ma'am, pasensya na po. Makulit ang anak ko. Hingal nitong sabi. No! Bad! Ani Eden. Naging alertong mata ng ginang, kinarga nitong bata. Kilala mo ba siya? Umiling si Eden. Ma'am, wag po kayong makialam sa amin ng anak ko. Naging malikot ang mata ng babae. Anak, ang layo ng itsura mo sa bata. Anitong napatitig sa napagkikilalang ina ng bata. Ben, tumawag ka ng pulis. Utos nito sa bodyguard na kasama. May tumawag kay Tessa habang pabalik-balik siya sa sala at naghihintay sa balita ng mga pulis. Nalibot nilang buong subdivision ngunit wala ang anak. Adrian, nasa kami na ng pulis si Eden. May nagdala daw sa bata. Humahango silang nagpunta ng presinto. Nakakulong ng kidnapper. Nabutan nila si Eden na karga ng isang magandang babae na halos kaedad ni Nanay Lourdes. Nanay! Sigaw ni Eden. Napasugod siya ng yakap sa pinakamamahal na anak. Umiiyak siya. Hindi niya kahit na kailan kayang maisip na mawawalang anak. Nasa likod niya si Adrian at nakayakap din sa kanyang likuran. Maraming salamat po sa pagliligtas kay Eden, Anya. Walang anuman, ako si Michelle Chua. Inabot ng matandang babae ang kamay sa kanya. Ako po si Teresa Katakutan. Niyaya nila si Ma'am Michelle na kumain ng hapunan bilang pasasalamat. Nagpaunlak naman ito, naiwang mag-isa sa restaurant si Michelle. Kinuha nitong cellphone at may tinawagan. Paul, kailangan ko ng lahat ng impormasyon kay Teresa Katakutan. Kung anong relasyon niya sa dating asawa ko na si Rudy Katakutan. Imposible namang anak ko siya. Patay ng babaeng sanggol ng iluwal ko. Nasa bahay na sila ngunit tulala pa rin si Tessa. Lumabas siya ng bahay matapos patulugin si Eden. Kailangan niya makalanghap ng sariwang hangin. Mawala ng lahat, wag lang ang kanyang anak. Nalagay sa panganib ang buhay nito dahil sa kapabayaan niya. Bukas pa ang ilaw sa kwarto ni Adrian. Gising pa ito. Malamang busy dahil hindi na ito lumabas mula nang pumasok sa loob. Malamig ang simoy ng hangin, naisipan na muna niya maglakad-lakad. Malaki din ang subdivision, umaambon na. Aabutan pa siya ng ulan, napatakbo siya kaso nadapa siya. Hindi siya kagad makatayo. Napating siya sa tuhod na may gasgas at bakas ng dugo. Napasalampak na lamang siya sa kalsada. Napakahina niya. Lampa, wala siyang kwentang ina. Isa siyang malaking kabiguan ng tatay niya. Naturingang matalino at madiskarte pero wala siyang narating sa buhay. Dahil sa magkakasunod na kamalasan na nangyari sa buhay ay bumigay siya. Napahagulo na lamang siya habang basang-basa sa ulan. Gusto na niyang mamatay kung wala lang siyang anak. Malakas ang patak ng ulan. Napayakap siya sa sarili. Nakayukyuk na lamang siya. Masakit ang kanyang mga paa. Pinilit niyang tumayot baka magising si Eden sa lakas ng ulan. Kaso natumba ulit siya. Hindi na siya gumalaw. Pakiramdam niya wala na siyang pag-asa. Biglang nawalang tama ng ulan sa kanyang katawan. Tumila ng ulan. May pares ng paang tumayo sa kanyang harapan. Tumingala siya. Nakatayo si Adrian sa kanyang harapan. May dala itong payong. Inabot nitong kamay sa kanya. Nagdaop ang kanilang mga palad. Bakit tila may magic ang kamay nito? Nagkaroon siya ng lakas. Inalis nitong jacket na suot at sinuot sa kanya. Aray, napaigik siya sa sakit ng paa. Bakit? Yumuko ito at nakita ang tuhod niya na may sugat. Inabot sa kanya nitong payong at pinasan siya. Adrian, bakit ang bait mo sa amin ni Eden? Sa akin, mabait ka rin naman sa akin. Minsan naisip ko tuloy na may gusto ka sa akin. Walang sagot mula dito, pero alam ko namang awa lang nararamdaman po para sa dalagang inang kagaya ko. Sa susunod, huwag kang magbabasa sa ulan. Sa halip na sabi ng binata, kung mayaman ba ako, magugustuhan mo ko. Tessa, nakainom ka ba? Bakit kung ano-anong sinasabi mo? Nawalan ng kibo si Tessa. Tahimik siyang umiiyak. Tumutulo lang ang luha niya habang nakapasan sa likod ng lalaking pinakamamahal. Tessa, okay ka lang ba? Ani Adrian nang hindi na siya kumibo. Huminga siya bago magsalita upang itago ang basag na tinig. Oo, okay lang ako. Mahal niya si Adrian at natatakot siya sa kahinatnan ng pag-ibig niya para sa binata.
Ibinaba siya nito sa mismong loob ng kwarto, hindi pa rin niya maiapak ang paa. Nagulat pa siya nang kargahin siya nito at dalahin sa bathtub. Bilisan mong ligo, hintayin kita para buhatin ka sa kama. Hindi na, kaya ko na. Tessa, huwag kang makulit. Hihintayin kita sa labas. Binilisan niya ang ligo, tapos na siya ngunit wala siyang makitang tuwalya. Adrian, pakiabot ang towel. Pumasok at nakatalikod na ibinigay ang hinihingi niya. Pinilit niyang tumayo sa bathtub kaso nadala siya. Aray, tumamang ulo niya sa bathtub. Kailangan niya nang magpatawa sa susunod-sunod na kamalasang nangyari sa kanyang buhay. Agad siyang dinaluhan ni Adrian. Tinignan nitong ulo niyang nagkabukol. Habang siya naman nakatingin sa nakabukol nitong harapan, sinaway niya sarili sa malasawang isipin. Kinuha siya nito mula sa bathtub. Ay teka, yung tuwalya. Basa ng tuwalya. Huwag kang mag-alala, hindi ako nakatingin. Hindi nga to nakatingin pero nahawakan naman itong hubad niyang katawan. Habang buhat siya ay kumuha ito ng dalawang tuwalya sa closet. Agad niya ibinalot sa katawan ng tuwalyang ibinigay nito. Ang isa naman ay pinunas nito sa kanyang ulo. Nakita niyang paggalaw ng Adam's apple nito. Inalalayan siya nitong maupo sa sofa. Kumuha to ng hairdryer. Lintik para siyang bida sa telenovela. Sinuklayan nitong kanyang buhok. Para siyang iniheles sa masuyong pagsuklay nito. Naiyak na naman siya. She felt love. Kahit hindi siya nito mahal, napayakap siya sa bewang nito. Naramdaman niyang haplos nito sa kanyang ulo. Tumabi sa kanya ang binata. Nagtama ang kanilang mga mata. Binagtas ni Adrian ang distansya ng kanilang mga labi. Mabagal ang galaw nito. Binibigyan siya ng pagkakataong tumanggi. Hindi naman siya nabigo nang gumanti ito ng marubdob na halik. Patayin mong ilaw. Nahihiya ako, aniya. Sumunod naman ito at tanging liwanag ng kidlat ang saksi sa kanilang ginagawa. At ilang saglit, sabay nilang narating ang dulo ng kaligayahan. Nakatulog silang magkayakap. Pagising niya wala na si Adrian sa kanyang tabi. Hindi din niya alam kung paano siya napunta sa kama. Nasilip niya si Adrian na nag-exercise sa labas ng bahay. Ang ganda talaga ng katawan nito. Napangiti siya nang maalalang nangyari kagabi. Naligo siya at lumabas ng kwarto upang maghanda ng pagkain. Nakasalubong niya ang shirtless na binata habang siya naman ay breathless dahil hindi niya alam kung paano to pakikitunguhan matapos ang pag-angkin nito sa kanya kagabi. Simula na ba ng kanilang magandang pag-iibigan? Maliligo lang ako at mag-usap tayo. Hintayin mo ko sa lanay, anito. Napatangon lamang siya, kumabog ang dibdib niya sa sasabihin ni Adrian. Matapos magluto ay naupo siya sa upuang nakaharap sa swimming pool. Sinilip niya si Eden at tulog pa to. Umupo si Adrian sa kanyang tabi. Tessa, gusto kong humingi ng paumanhin sa nangyari kagabi. Alam kong hindi tamang pagsamantalahan ko ang kahinaan mo bilang babae. Napayuko siya sa sinabi nito. Nagsisisi ba ito sa nangyari? Wala akong maisip na ibang maaring gawin para maitawid ang nangyari. Kung hindi ang bayaran ka. Napatingin siya kay Adrian. Ano ang tingin nito sa kanya? Babaeng bayaran? Hindi natin may tatangging nag-enjoy tayo sa ginawa nating dalawa. At dahil nakatira tayo sa isang bahay at tsak na posibleng mauulit, kaya aalokin kita ng malaking halaga para maging bed partner ko. Bed partner? Oo, para walang guilt sa part ko kapag gagamitin kong katawan mo. Malaking tulong din sa'yo dahil ayaw mo ng perang bigay. Bakit perang alok ni Adrian kapalit ng kanyang katawan? Tila piniga ang puso niya, hindi naman siya babaeng bayaran para tumanggap ng pera. Pero kung practicality, mas makakaipon siya para sa magandang buhay ni Aiden at posibleng mas mapalapit ang loob ng binata sa kanya. May pag-asa siyang magustuhan at mahalin ito. Tumango siya. Nakita niya nagliwanag ang mukha ni Adrian. Sige, 200,000 kada buwan ang mapupunta sa bank account mo. Malaking halaga tapos mapapalapit pa siya kay Adrian. Handa siyang sumugal. Ngumiti siya dito. Sige, tinatanggap kong alok mo pero kapag kailangan ko na magpakasal, puputulin ko anumang kasunduan natin. Kaya pipirma ka ng kasulatan para maliwanag sa ating parehas ang sitwasyon natin. I hate dramas. So walang habulan o pilitan o iyak ang magaganap. Tila may barang lalamunan niya. Inawat niya ang luhang nakaambang pumatak. Sige, walang problema. Pipirma ako. Ani ang may pilit ng ngiti sa labi. Gagawin niyang lahat upang mapaibig si Adrian. Ang ibig kong sabihin ay mababagong relasyon natin. Walang magbabago kahit nang pakilala natin sa ibang tao. Magkaibigan tayo pero we will make love at night. O anumang oras na naisin ko o ikaw ang gusto mo. Pwede kang maghiya. Napalunok siya. Gagamitin niyang pagkakataong ito upang mahalin siya ng binata. Kung hindi man siya nito matutulong mahalin,
At least nakakasama niya ito at madami siyang alaalang kasama kahit na wala na ito sa buhay nila. Don't fall in love with me. Hindi ko kayang tugunan ng damdamin mo at ayoko masaktan ka, sabi ni Adrian. Oo, alam kong katotohanan hindi mo ko magugustuhan. Kailangan ko ng pera kaya ako pumayag. Mananatili tayong magkaibigan. Matapos man ang kasunduan natin. Huwag kang mag-alala. Sinungaling pero gagawin niyang lahat para magustuhan ito. Walang masama kung susubukan niya. Gagalingan niya sa lahat ng bagay. Lalo na sa kama. Kailangan pala niyang mag-aral. Inuulit ko lang. Ayoko ng drama, selosan at away. Masyado na ako madami iniisip para dumagdag pa ang ganyang bagay. Dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Tumango siya. Tumunog ang doorbell. Tumayo siya upang tignan kung sinong tao sa labas. Nandiyan ba si Eden? Ani Vic na matamis ang ngiti. May dalang food dog at laruan para sa aso ng anak. Naku, tulog pa. Ganun ba? Pakiabot ito sa kanya. Yayain ko sana kayo maglakad. May nadinig siyang tikim sa likuran. Niluwangan ni Adrian ang gate. Excuse me. Ako ang kasama nila na maglakad araw-araw sa umaga, kaya wag mong yayain ang mag-ina ko. Sabi ni Adrian sabay akbay sa kanya. Mag-ina ko? Kakasabi lang nito na magkaibigan sila, tapos ang pakilala kay Victor ay iba. Maraming salamat Vic, tsak na matutuwa si Eden. Sige, see you around. Ngumiti siya sa kapitbahay. Mabilis na isinara ni Adrian ang gate. Storbo, anito sa malakas sa tinig. Kumunot ang noon niya. Anong sabi ko sa'yo? Huwag kang makipaglapit sa kapitbahay. Makulit ka din. Adrian, ewan ko sa'yo. Nadinig mo naman na si Eden ang hinahanap niya. At naniwala naman ang mapurol mong utak. Uminit ang bunbunan niya sa sinabi nitong mahinang ulo niya. Ginagamit lang noon ng anak mo para maka-score sa'yo. Maganda ka at sexy. At paano mo nalaman ang utak mong madumi? Alam ko dahil lalaki ako. Hindi lahat kagaya mo. Hindi ako tanga para hindi malaman kung may masamang balak ang isang tao sa akin. Pinsan ko si Vic, kaya alam kong gusto lang niya akong busitin. Gusto niyang agawin ang laruan ko. I mean, mula pagkabata hanggang ngayon. Laruan? Laruan lang ang tingin sa kanya ni Adrian? Sige lang, matapang siya at hindi basta susuko. Lalaban siya para sa pag-ibig sa binata. Away kayo ulit? Sabi ni Eden na pupungas-pungas galing sa kwarto. Hindi, sabay ulit silang nag-deny. Tara, paliguan na kita bago ka kumain. Aga na nilapitan ng anak upang umiwas kay Adrian. May nadinig siyang katok mula sa kwarto. Sabay na tayong kumain, bungad ni Adrian pagbukas niya ng pinto. Huwag ka nang magalit, concern lang ako sa'yo. Dahil kaibigan kita. Dahil kaibigan siya, malinaw sa ngayon. Darating ang panahon na mamahalin din siya nito. Kaya ang misyon niya ay mahalin siya ni Adrian upang magkaroon sila ni Eden ng buong pamilya. Walang imposible. Naguhugas siya ng pinggan ng maalalang lunch na ginawa niya para kay Adrian. Hinabol niya ito sa sasakyan. Kaso ay usok ng tambucho na lang ang naabutan niya. Gusto sana niyang dalahan ng pagkain sa kumpanya nito kaso nahihiya siyang magkaroon ng isyo kay Adrian. Baka may iba pang makaalam na nakikitira siya sa bahay nito. Napatitig na lang siya sa hawak na baunan. Tinawag siya ni Vic na nagdidilig ng halaman. Para sa akin ba yan? Anito, ngumiti siya tinabot sa lalaki ang baunan. Mababa ang gate kaya madali nitong nakuha ang binigay niya. Wow, maraming salamat. Anito, tumango siya at pumasok na sa loob. Natanaw pa niyang pala yung sasakyan ni Adrian. Gabi na nang umuwi ang binata. Mukhang mainit ang ulo nito. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hinintay niya ito kaya inuna niyang pakainin si Eden. Pirmahan mo to. Anitong malakas ang bagsak ng ballpen sa malit na table. Ano ba yan? Ang kasunduan natin, basahin mong mabuti bago ka pumirma. Hindi niya binasa at basta na lang niyang pumirma. Sabi ko, basahin mo muna. Hindi na, tiwala ko sa'yo. Handa akong sumunod sa lahat ng kagustuhan mo. Dahil mahal kita, gusto sanang niyang idugtong pero hindi niya maisatinig. Basahin mo pa din, huwag kang basta pirma ng pirma. Paano kung ilagay ko dyan na habang buhay tayong magsasama? Bigla niyang binuklat ang 2 pahina ng papel kung may nakasulot ng ganun. Uy, umaasa, natatawang sabi nito nang mula ang pisngi niya, hinampas niyang braso ni Adrian. May hinihintay lang ako, kaya hindi naman magtatagal ang kasunduan natin. Okay, kailangan ko din talaga ng pera para makapagsimula ulit. Kaya okay lang kapag dumating na hinihintay mo, magsabi ka lang. May pait ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Kumunot ang noon ni Adrian. Ano bang plano mo? May lalaki ka na bang nagugustuhan? Teka, nasa unahan pa nakasulat sa rule. Bawal magtanong ng personal na bagay. Ano yan sabay turo sa papel?
Nagtatanong ako bilang kaibigan. Hindi niya na ito pinansin. Nakita niyang kumukulo ang kanyang niluluto. Pinigilan siya nito sa pulsuhan. Si Vic ba? O si Benjo? Umiksi siya upang maalis ang kamay. Kailangan niya tingnan ang niluluto. Sumunod ito sa kanya. Malamang si Vic, mas mayaman. Hindi niya na naintindihan ang sinasabi nito. Iniisip niya kung saan ba niya nailagay ang sandok na hawak kanina. Binuksan niya ang cabinet. Napakadaming pampalasa. Dinampot niya ang paminta. Naramdaman niyang yakap ni Adrian. Wag ka magpapahawak sa iba hanggat hindi ko sinasabing tapos na tayo. Natigilan siya lalo ng sapuin nitong kanyang dibdib. Ngunit abala siya sa pagluluto. Hinanap niyang Laurel upang mailagay ang minudo. Pinatay nitong electronic gas stove at inirap siya. Sumagot ka. Singhal nito, nalanghap niyang mabangong hininga ng binata. Ano bang tanong? Sa akin ka lang hanggang hindi ko sinasabing ayoko na. Sige, sayo lang ako, master. Binuntutan niya ng tawa. Hindi ako nakikipagbiruan. Kapag nalaman ko nakikipagmabutihan ka sa ibang lalaki, hindi kita mapapatawad. Tapat ako, master. Hindi kita pagtataksilan o iiwan kahit na kailan. Puno ng emosyon niyang sabi. Talaga lang, kaya pala pagkalis ko, nagabot ka ng ulam sa kapitbahay natin. Subukan mo lang ako lokohin. Nalaki ang mga mata niya. Bubukasan ang bibig niya upang sabihin na para itong sanang pagkain, ngunit isinara ng labi nitong labi niya. Halik na nagpaparusa. Kay sarap naman ng parusa nito. You're mine, Tessa. Tumango siya ng paulit-ulit. Nadinig niyang mura ni Adrian bago siya bitawan upang buksan ang gate.